Matapos ipaalam ng sistema na nasagot na ng Mirror of Revelations ang kanyang mga katanungan ay napaisip-isip ang ating bida at iniisip niya na ang mga materials na kinakailangan niya para sa pagpapalit ng class ay halos karaniwan na sangkap lang pala. Pagkatapos ay pinangaralan niya rin ang sarili tungkol sa pag-iisip ng ibang paraan na may kaugnayan sa kanyang problema upang makita ang solusyon na hinahanap niya. At dito iniisip niya ang sagot sa panghuling materials at sa ilang sandali lang ay napangiti siya dahil nakuha na niya ang sagot na kinakailangan at iyon lang pala ang rainwater o tubig ulan na pinakakaraniwan sa mga materials na kinakailangan niya. Dahil naibunyag na ang sagot sa lahat ng materials na kinakailangan sa class change ay hindi na nga mapigilan ni Jiang Kai na masabik kung anong bagong class ang makukuha niya kapalit ng gambler class. At di niya alam kung anong uri ng sorpresa ang ihahatid sa kanya ng bagong class pagkatapos ng mga pagbabago. Matapos makalkula ang mga resulta ay inihayag ni Guardian Claire na irerepresenta na sa ating bida ang gantimpala na nababagay sa kanya at agad nga nitong itinaas ang kamay at ginamit ang kapangyarihan upang ibigay na ang gantimpala. Nang lumabas na ang gantimpala at sa sorpresa ni Jiang Kai ay nanlaki na lang kanyang mga mata sa pagkamangha at kutob niya na hindi ito basta-basta na armas. Ang gantimpala na kanyang nakuha ay tinatawag na Sacred Radiance Crystal na isang armas na nasa antas ng SS rank weapon. Kaagad niya itong kinuha mula kay Claire kasabay ng pagsuri sa panibagong armas habang patuloy na namamangha sa ganda nito, at gusto niyang alamin ang impormasyon ng Sacred Radiance Crystal kaya tinawag niya ang sistema para gawin ito. Sa tulong ng sistema ay mabilis namang lumitaw ang impormasyon ng Sacred Radiance Crystal at sinasaad nito na ang armas ay nagagawang kontrolin gamit ang isipan kapag ito ay na-activate, na binubuo sa loob ng kalahating metro sa paligid ng target. Maaari ding magamit ang aura nito sa pag-purify ng soul kung sino man ang mapipili ang target na gamitin ito. At bukod pa doon ang user ay makakakuha ng random immunity laban sa mental abnormal status o sa isang uri ng kasalukuyang mental attack buff. Matapos malaman ito ay nagulat ang ating bida na ang Sacred Radiance Crystal ay pwede ring magamit hindi lamang sa sarili niya kundi pati na rin sa iba, at gaya rin ng kanyang mga armas ay napaka-convenient nga raw nito dahil nakokontrol din ito gamit ang isipan. At isa pa sa ikinagulat niya na ang Sacred Radiance Crystal ay may purification effect na mas mahalaga lalo na sa laban, at ginawa niyang halimbawa ang isang monster type tulad ng Elite Ghost Banshee na may skill na soul-shattering scream na hinahadlangan ang karamihan sa mga explorers at alam ni Jiang Kai na ang mga explorer sa Ghost Star Planet ay palaging kulang sa malakas na pamamaraan laban sa mga mental attacks. Ngayon mas nadagdagan pa ang kumpiyansa ng ating bida dahil dalawa na ang hawak niya ngayong items kasama na dun ang Necrotic Outer Armor na makapagbibigay sa kanyang kaligtasan laban sa mga mental attacks. Lumitaw pa ang ibang detalye tungkol sa armas at sinasaad na ang Sacred Radiance Crystal sa labanan ay maaaring magamit para matali at paghigpitan ng target sa paggalaw, at ang paggamit ng bind sa target ay hindi kumokonsumo sa energy ng user. Ngunit kapag ginamit ang armas sa pagpatay ay may kaakibat itong singil sa armas. At kung gagamitin ng user ang pinakamataas na kapasidad nito ay maaring magamit ang purification state ng tatagal sa loob ng 10 minuto habang ang binding state naman ay maaaring tumagal ng 3 segundo hanggang 180 segundo, pero ang tiyak na tagal ay nakasalalay pa rin sa pagkakaiba ng kapangyarihan ng magkabilang panig. Hindi naman inaasahan ni Jiang Kai na ang armas ay may crowd control skill na maaring gamitin sa ilang bilang ng tao. Gayunpaman, bagamat ang Sacred Radiance Crystal ay isang kaaya-ayang sorpresa para sa ating bida ngunit sa kasalukuyan ay tila mayroon lamang itong purification at combat support functions na magagamit niya sa laban at dahil dito nagtataka siya kung bakit ang armas ay nauuri sa SS rank na antas. At sa sandaling iyon ay saktong-sakto naman na lumitaw ang isa pang sistema at doon nasagot ang kanyang katanungan at upang ipagbigay alam na din kay Jiang Kai na ang Sacred Radiance Crystal ay isang unique grade weapon na maaari pang ma-upgrade ang level nito at para ma-upgrade ay kakailanganin niyang pumasok sa iba pang personal secret realms upang makuha ang Tears of God para ma-upgrade ito, at matapos nga raw ma-upgrade ang armas ay ma-unlock pa niya ang iba pang skill nito.
Labis naman na nasisiyahan ang ating bida sa mga nalamang impormasyon tungkol sa sandata at habang pinagmamasdan niya ito ay nalaman din niya na maaring gamitin ng ibang profesyon ang sandata at hindi tulad ng death card weapon niya na maari lamang gamitin ng mga gamblers class at bukod pa dun, ang Sacred Radiance na hawak niya ngayon ay tanging nag-iisang weapon lang sa buong Ghost Star Planet. Dahil doon napagtanto niya na ang weapon na iyon ay magagamit niya sa kritikal na sandali at baka maging trump card pa niya ito sa laban. Samantala sa labas ng Secret Realm ay pinapakita ng salamin ang progreso ng ating bida kung saan sa wakas ay nakumpleto na nga nito ang kinakailangang kill count sa Personal Secret Realm Challenge. Nang makita ito ay labis-labis ang tuwa ni Huyan at mabilis na napawi ang lubhang pag-aalala nito sa kanilang kapitan, at kasabay pa nito ay hindi siya makapaniwala kung totoo nga ba raw ang mga numerong nakikita niya na nahit ng kapitan nila ang 1,000,000 na kill count at napapatanong na lang sa sarili kung namamalikmata lang ba siya. Hindi rin naman mapigilan ni Ruan Yu ang sarili na mapasigaw sa galak at sinagot niya ang tanong ni Huyan na tama raw ang mga numerong nakikita nila at totoong napagtagumpayan ng captain nila ang challenge sa Secret Realm. Sa kabilang panig naman ay tumutulo ang pawis sa mukha ni Captain Au sa gulat at pagkamangha at hindi siya makapaniwala na talagang mapapatay ni Jiang Kai ang 1,000,000 halimaw ng mag-isa lang sa loob. Ang hangal na lalaking tauhan sa tabi niya ay hindi pa rin samasagi sa kukot nito ang katotohanan kaya napamura na lang at sinabi niya sa lahat na baka raw may sira lang ang salamin. Sa sandaling yun mula sa salamin ay bigla-bigla na lang itong naglabas ng maliwanag na ikinagulantang ng lahat. At dahil sa matinding liwanag ay pinrotektahan ni Captain Au ang sarili at halos mapapikit na siya pero pinipilit pa rin niyang sinisipat kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa salamin. Nang makita ang pamilyar na mukha ay agad na lumitaw ang masayang ngiti ni Huyan. Mula sa salamin ay lumabas nga roon si Jiang Kai at binasag ito kaya nagsisiliparan pa ang mga pira-pirasong bubog ng salamin sa ere. At nang makalapag na nga itong ating bida ay nagpakita ito ng kalmadong ngiti na ipinahihiwatig sa mga kasamahan niya na ayos lang siya, at nang masilayan na nga ito ng kanyang dalawang miyembro ay masayang tinawag nila ang pangalan ng ating bida. Matapos ng ligtas na makalabas si Jiang Kai sa Secret Realm ay kasunod nito ang unti-unting paglaho sa ere ng bahay na gawa sa kahoy at isa na rin itong tanda na may nakakumpleto na sa challenge. Mabilis na lumapit sina Huyan at Ruan Yu sa kanilang kapitan at hindi na nga rito napigilan ni Ruan Yu ang sarili na magtanong dahil na rin sa pananabik at gusto niyang malaman kung tunay nga bang may 1,000,000 na halimaw sa loob ng Nest of Terror Secret Realm at kung paano niya ito napatay lahat ng mag-isa. Habang hindi pa nasasagot ni Jiang Kai ang dalawang katanungan ni Ruan Yu ay sumingit agad ito ng tanong kung mayroon ba daw na mga traps o mechanism traps sa loob ng Secret Realm at pahabol pa niyang tinanong kung pinahirapan ba daw siya ng guardian na nagbabantay sa loob ng Secret Realm. Sa kabilang banda habang patuloy na nagtatanong ang dalawa ay pinatigil na nga ito ni Jiang Kai dahil binabahan na siya ng mga katanungan nila na halos hindi man lang siya makasabay. Samantala lumapit naman si Captain Au at tinawag ang pangalan ng ating bida at ipinahayag niya na kahit hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon at kahit medyo ayaw pa niyang tanggapin ito ay nagbigay siya ng pagbati dahil naipasa ni Jiang Kai ang Personal Secret Realm. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang kamay para makipagkamay sa ating bida at humihingi siya ng paumanhin sa kanyang pagpapakita ng kay-abangan at lalo na doon ang hindi pagbigay sa kanya ng mga impormasyon tungkol sa halimaw na Banshee dahil lang sa gusto niya munang masubukan siya, at dahil doon ay naging aral niya daw ito sa buhay na sa umpisa pa lamang ay dapat hindi niya raw minaliit si Jiang Kai. Samantala hindi pa tumutugon ang ating bida sa mga pagpapahayag ni Captain Au at seryosong nakatitig lang ito at dahil doon ay binawi ni Au ang kamay niya, at inamin naman na hindi niya raw na maitatanggi na si Jiang Kai lang raw ang pinakatanyag na batang explorer na nakilala niya sa buong buhay niya. Matapos magpahayag ni Captain Au ay ngumiti naman si Jiang Kai hindi dahil sa tinanggap nito ang mga pagkakamali kundi dahil sa hindi niya kailangan ng sinuman upang tukuyin kung anong uri ng tao siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay iniabot ni Jiang Kai ang isang kamay nito para makipagkamay kay Captain Au, habang si Au naman ay nagulantang sa ginawa ni Jiang Kai at hindi niya inaasahan na makikipagkamay pa ito sa kanya. Masayang sinabi ng ating bida sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginawa ay tinatanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad at nagpapasalamat na rin para sa taos-puso nitong mga papuri at idinagdag pa ni Jiang Kai na sa katunayan ay alam niyang hindi naman siya masamang klase ng tao.
Nang marinig ito mula kay Jiang Kai ay tumungo si Aohuo at ngumiti bilang pagsang-ayon kay Jiang Kai at sambit niyang gayon din daw ang ating bida at sa wakas ay nagkamay ang dalawang kapitan tanda bilang pagkakasundo nila sa isa't isa. Nang masaksihan nila ito ay lubos ang saya na nararamdaman ng bawat miyembro ng magkabilang panig at sa sandaling iyon binanggit naman ni Huyan na bigla na nga lang raw niya naalala na may isang tao na naglakas loob na tumaya kanina tungkol sa gagawin nito kung lumabas man ng buhay ang kanilang kapitan Kai at tila daw parang nakakalimot na ito sa kanyang mga sinabi. Matapos nga itong sabihin ni Huyan ang lahat ay agad na napalingon sa isang lalaki na agad nagulat at tumaas ang balahibo dahil malas raw ay naalala pa ni Huyan ang taya kanina, habang lingid naman sa kaalaman ng ating bida ang tungkol sa ginawang taya ng mga ito. Dahil sa kuryosidad ay lumingon si Jiang Kai kay Huyan para itanong kung ano ang pinag-usapan nila tungkol sa kanya at kung ano ang pinagkasunduang taya. Ngunit bago pa man masagot ito ni Huyan ay dali-dali na lumuhod ang lalaki sa harap ni Jiang Kai at nagtataka at tinawag siyang daddy sa malakas at nahihiyang tono. Labis-labis naman na nasisiyahan si Ruan Yu at napakrus pa nga ng braso habang pinapanood ang lalaki na tila pinapahiwatig ng mukha niyang nakatikim din ito ng leksyon. Makalipas ang ilang araw na iyon ay kasalukuyan silang nasa loob ngayon ng guild matapos makumplito ng ating bida ang mga materials na kinakailangan niya para sa level 20 class change. At sa loob ng guild mansion ay hindi mapakali si Huyan at lubos na nag-aalala sa kanilang kapitan dahil hindi pa raw ito lumalabas at masyadong matagal raw ito bago magpalit ng kanyang propesyon, na mas matagal pa raw kung ikukumpara kay Sunuan-nuan noong nakaraan. Gayunpaman pinakalma siya ni Ruan Yu at pinaalalahan na kung tutuusin raw ang class ng kanilang kapitan ay New Hidden Class at nag-iisa pa lang sa Ghost Star Planet at baka raw kinakailangan pa iyon ng oras bago makapagpalit kaya nagpayo siya na maghintay pa sila ng kaunti at saka na mag-isip ng hakbang kung ano ang gagawin. Samantala sa loob ng silid kung saan nagaganap ngayon ang class change ng ating bida na nakatayo sa gitna ng Magic Circle at kasalukuyang nasa malalim na konsentrasyon upang maging matagumpay ang class change nito. Makalipas ang ilang sandali biglang tumindi ang liwanag ng Magic Circle at naglabas din ito ng hangin sa buong paligid senyales na malapit na ang pagtatapos ng class change ni Jiang Kai. Matapos ang mga proseso sa class change na iyon ay napangiti at binuksan na ng ating bida ang kanyang mga matatanda nang naging matagumpay ito sa kanyang pagpapalit. Kasunod nito ang pagbibigay-pagbati ng system kay Jiang Kai sa pagkumpleto ng level 20 class change para sa Gambler class at ngayon ay ihahayag na nito ang kanyang bagong class. Sa wakas ay ipinaalam na kay Jiang Kai ang kanyang panibagong class na tinatawag na Deceiver at ang class niyang ito ay may kaugnayan pa rin sa Gambler class ng ating bida. Nang malaman na ang bagong class ay para kay Jiang Kai na ang kanyang class ay mukha daw itong bihasa sa pagsusugal. Bigla-bigla naman lumitaw ang Diyosa sa harap ng ating bida para ipabatid na ang kanyang base attributes ay tataas ng 100% dahil sa ilalim ng epekto ng kanyang talent doubled at kasabay rin ito ang pagpapahusay ng kanyang kasalukuyang talento. Ipinakita ng Diyosa ang holographic window system upang ipaalam ang mga detalye tungkol sa dalawang talento ni Jiang Kai at ang double talent niya ay tsansang na-triggered ang pag-upgrade nito na ngayon ay tinatawag na super double talent subalit hindi na ito maa-upgrade pa, dahil na-upgrade lang ito mula sa porsyento ng pagkakataon. Habang ang talento niyang super critical ay na-upgrade ng 0.2% mula sa 0.1% at may pagkakataong madalas na matrigger niya ang critical hit. Labis ang tuwa ni Jiang Kai na sa wakas ay na-upgrade na rin ang talent niya na super doubled at super critical bagamat napagtanto niyang mas mataas lang ito ng kaunti ngunit sa isang desperadong sitwasyon ang maliit raw na pagkakaibang ito ay ang nagiging dahilan kung bakit nagiging tagumpay ang pagkatalo. Pagkatapos niyang magmuni-muni ay tinawag ni Jiang Kai ang AI na Diyosa upang alamin kung magkakaroon pa siya ng karagdagang panibagong talento. Kinumpirma ito ng Diyosa at sinabing matapos niyang magpalit sa class na Deceiver ay nakuha niya ang Deception ability, pagkatapos ipinakita niya sa ating bida ang holographic window system sa pagitan ng mga kamay nito. Ang bagong talento ni Kai ay tinatawag na Deceive Heaven and Cross the Sea, at sinasaad nito na nagtataglay siya ng matinding panlilinlang at mas magiging bihasa pa sa paggamit ng mga salita para mapaniwala ang mga kalaban at sa paggamit ng body language ay para linlangan din ang kanilang paghuhusga.
Habang hindi niya mapigilan ang sarili sa pananabik na gamitin ang talentong ito ay napagtanto niya na kapag ginamit niya ng maayos ang bagong talento ay tiyak na maaaring magdala pa ito sa kanya ng hindi inaasahang sorpresa lalong-lalo na sa labanan. Pahabol pa ng Diyosa na dahil daw na-triggered ang passive talent niya na super doubled at sa ilalim ng epekto nito ay makukuha rin niya ang isa pang random talent at ang talent na iyon ay ang enhanced agility. At matapos ipaalam ito sa kanya ng Diyosa ay agad itong nagkaroon ng bisa at nadagdag sa stats ni Jiang Kai na permanenteng pagtaas ng 40% sa agility value. At sa sandaling iyon ay ramdam na ramdam niya ang panibagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan na labis niyang ikinatuwa. At dahil doon ay agad niyang sinuri ang kanyang stats at bumungad sa kanya ang maraming puntos na nadagdag sa agility at napagtanto niya na ang kanyang liksi ngayon ay mas mataas na kung ikukumpara kay Xu Feixiang at Di Sang. Dahil dito hindi na siya makapaghintay na subukan ang panibagong class niya at napagpasyahan ni Jiang Kai na subukan ito sa mga halimaw. Lumipat naman ang eksena sa Shengyao Base sa loob ng Data Research Lab ay makikitang abalang-abala si Professor Lee na muling suriin ang dating rating niya kay Jiang Kai noong laban nito sa Guild Challenge Tournament. At malinaw na nasukat niya ang buong lakas nito na nagresulta sa D-rank level pero hindi niya inaasahan na sa huli ay si Jiang Kai ang nagwagi sa Guild Challenge Tournament. Habang abala ang professor ay dumating naman itong si Instructor Su Lanlan sa silid hawak-hawak ang dokumento at napansin ang ginagawa ng propesor, kaya nagulat na lang si Professor Lee nang simulang ibahagi ng instructor sa kanya ang nangyari noong una raw niyang nakita si Jiang Kai. Sinabi niyang tumanggi ito sa kanilang pag-alok na sumali sa militar, at lakas loob na ipinahayag na tatalunan niya ang Huang family ng mag-isa. Subalit nang marinig ito ni Instructor Su Lanlan mula kay Jiang Kai ay pinagtawanan niya lang ito dahil akala niya'y hindi nito alam ang sarili niyang limitasyon. Ngunit inamin niya sa sarili ang pagkakamali simula nang masaksihan niya ang ilang matches ni Jiang Kai at pinatunayan ang sarili sa guild tournament at doon niya napagtanto na medyo hindi bukas ang pananaw niya sa ganoong mga bagay. Nang makalapit na siya sa propesor ay idinagdag pa nitong sinabi na dahil napatunayan ni Jiang Kai ang sarili nitong kakayahan at mula ngayon ay hinding-hindi na nang ahas ang Huang family na i-pressure ang militar. Pagkatapos iminungkahi ni Su Lanlan kay Professor Lee na panahon na raw siguro na i-improve pa nila ang evaluation model, na sinang-ayunan din agad ng propesor ang mungkahi nito. Iniabot niya ang tablet na naglalaman ng mga dokumento patungkol sa pinakabagong data ng teleportation portal ng Lost Lands na natuklasan ng mundo sa ngayon at humingi ng paumanhin dahil sa pag-istorbo sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa para lang i-research at makalkula lang ang mga datos upang malaman nila ang bawat katangian ng teleportation portal na natuklasan. Pagkakuha ng tablet ay agad-agad naman itong sinuri ni Professor Lee at tinanong kay Instructor Su Lanlan kung ang 55 na bansa ba raw ay natuklasan na ang teleportation portals. Ngunit ipinahayag rin niya ang pagkadismaya dahil napakatagal na raw at hanggang ngayon ang bansa nilang Shengyao ay wala pa rin natutuklasan na teleportation portal at nababahalang sinabi na nauubusan na sila ng oras. Gayunpaman hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Instructor Su Lanlan at malaki ang kumpiyansa niya na matutuklasan din nila ito hindi man niya alam kung bakit pero malakas ang kutob niya. Samantala balik naman tayo sa eksena sa ating bida kung saan kasama niya ngayon sina Huyan at Ruan Yu sa pakay nilang lugar upang magpa-level up at sanayin pa ang kanilang mga abilidad at isa na din dun ang dahilan upang masubukan rin ni Jiang Kai ang bago nitong class na Deceiver. Sa haba-haba na kanilang nilalakbay ay napahinto na nga lang si Huyan sa paglalakad at sumandal sa puno para magpahinga ng kaunti, pero hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon daw sa tagal ng kanilang paghahanap sa lugar ay wala pa rin silang makatagpo kahit ni isang Howling Moon Wolf Demon. Nagsalita naman si Ruan Yu at tinawag si Jiang Kai upang magpahayag at sa tingin niya na meron ng nauna sa kanila sa lugar para magpa-level up ng mabilis at nilinis ang kabuuan ng mga halimaw sa lugar. Pero hindi naniniwala si Jiang Kai at ayon sa kanya hindi raw ordinaryong mga halimaw ang mga Howling Moon Wolf Demons, at sa kakayahan pa lang nito na maglakad ng tuwid tulad ng isang tao ay isa lang ang ibig sabihin nito na mayroon silang napakahusay na abilidad sa paglukso, lalong-lalo na ang combat style nito na marunong mag-adjust sa anumang sitwasyon na ginagawang mas lubha raw silang mahirap harapin. Pagkatapos lumingon siya kay Ruan Yu at ipinababatid niya na kung mga ordinaryong guild pa iyon ay hindi ito mangangahas na hamanin ang mga Howling Moon Wolf Demon at para sa mga malalaking guilds naman ay mayroon na sana daw silang narinig na balitang kumakalat tungkol doon.
Habang nagpapatuloy ang usapan ni Jiang Kai at Ruan Yu ay nagsagawa ng vision si Huyan, ngunit sa sandaling ginagawa niya iyon ay hindi nga siya natuwa sa resulta, gayong malinaw na nagpapahiwatig ang kanyang feng shui compass na may hindi magandang mangyayari, kaya hindi napigilan ni Huyan na itanong ang sarili sa nanginginig na tono kung minamalas nga ba sila sa pagkakataong ito. Narinig naman ito ng kanilang kapitan Kai at dahil napansin niyang ang nag-aalala ito sa kung anong mangyayari ay gusto niyang malaman kung ano ang pangitain ang nakita nito. Ipinaliwanag naman ni Huyan ang nangyari na habang siya ay nakakaramdam ng pagkainip ay naisipan niyang gumawa ng hula, ngunit hindi niya akalain na malalaman niya na ngayong gabi raw ay magkakaroon ng blood moon. At ayon pa sa kanya, kapag nagaganap ang blood moon ay ginigising nito ang sinaunang bloodline ng wolf clan na pinahihintulutan ang howling demon wolf na mag-transform sa humanoid form nito, at kapag nangyari iyon ay hindi lamang raw tumataas ang lakas nito kundi pati na rin ang kanilang katalinuhan. Dito naunawaan na ni Ruan Yu ang nangyayari, at dahil base na rin sa kanyang narinig ang mga packs ng howling demon wolf na nagha-hibernate bago raw lumitaw ang blood moon, at ito ang dahilan kung bakit wala silang matagpuan kahit ni isang halimaw. Seryosong ibinahagi rin ni Jiang Kai ang nalalaman niya tungkol sa mga halimaw na ang populasyon nito ay hindi bababa sa 100, at kung matapos raw itong mag-transform sa humanoid form kahit ang isang ordinaryong kakayahan daw ng howling demon wolf ay malamang hindi ito mas mahina sa warlord rank iron armored lizard dragon. Sa sandaling iyon lumitaw na ang blood moon at lumiwanag ng kulay pula ang buong lugar, at alam nila sa oras na ito ay nagising na ang mga halimaw at na-awaken na din ang humanoid form nito. Dahil sa takot agad naman na nagmungkahi si Ruan Yu na mabilis na lisanin ang lugar, subalit ipinaalam sa kanya ni Jiang Kai na masyadong huli na para gawin ang bagay na iyon. Lumitaw na ang blood moon at kitang-kita sa kalangitan ang hindi karaniwang laki nito, at habang pinagmamasdan nila ito ay wala na silang iba pang pagpipilian kundi harapin ang paparating na panganib. Kasunod ng paglitaw ng blood moon ay isang malakas na bagyo ng hangin ang umihip sa buong kagubatan na naging dahilan para lumipad ang feng shui compass ni Huyan nang hindi niya namamalayan habang pinuprotektahan ang sarili nito sa mga dahon na patungo sa kanya na nililipad din ng hangin. Nang mapagtanto na nilipad ang feng shui compass nito at wala na sa kanyang pagkakahawak ay kumari pa ng takbo si Huyan para habulin ang kagamitan niyang tumatalbog matapos liparin ng hangin dahil ito lang ang kaisa-isa niyang sandata. Napansin naman ni Jiang Kai at Ruan Yu si Huyan na lumalayo na sa kanila na dapat ay sana magkakadikit lang sila sa mga oras na ganito. Gamulong naman ang feng shui compass malapit sa isang nilalang na may mapupulang mga mata na kanina pa nagmamasid sa kanila, at habang kukunin na ni Huyan ang kanyang feng shui compass ay lingid sa kaalaman niya ang nilalang na nagkukubili sa makakapal na palumpong. Nang makuha na ni Huyan ang feng shui compass ay dito naman nagsimulang ilunsad ng nilalang ang sarili patungo kay Huyan sa bilis ng kidlat. Nang maramdaman ni Jiang Kai ang presensya ng nilalang ay dali-dali niyang tinawag ang life-chasing faith weapons at agad niyang iniutos kay Huyan na umiwas ng mabilis, subalit huli na ang lahat na kalapit na ang halimaw kay Huyan na napaparalisa sa gulat, at isang malakas na tunog ang maririnig, tanda na may kinain ang nilalang na isang bagay. Lumalabas na isa pala itong cute na nilalang na gusto lang ay kainin ang feng shui compass, at sa galit ay napamura si Huyan dahil nasa loob na nga raw ng bibig nito ang compass, habang si Jiang Kai naman ay buong lakas na inilipat sa kanyang mga paa na prenuhin ang sarili sa pag-abante, at gulat na isa lang pala itong harmless creature. Pinakalma naman ni Huyan ang sarili at malumanay na nagsalita sa cute na nilalang at inutusan ito na iluwa ang bagay na nasa bibig nito, subalit hindi pinansin ng nilalang ang iniutos sa kanya, at sa ilang iglap ay buong lakas nitong pinilit na lunukan ang feng shui compass hanggang sa tuluyan na nga nitong ipasok sa loob ng kanyang tiyan, at pagkatapos ay dumighay pa ito tila natutuwa pa sa masarap na meryendang kinain. Dahil sa nangyari ay natigilan si Huyan at nanlumo dahil hindi niya inakalang kakainin talaga ng cute na nilalang ang feng shui compass niya. Dahil dito napuno siya ng galit at agad na kinuha ang punyal para patayin ang nilalang, tinawag niya itong hangal at inutusan muli na iluwa ang feng shui compass, habang hinahadlangan naman siya ni Jiang Kai at Ruan Yu sa binabalak nitong gagawin at pinakiusapan na kumalma. Samantala habang nangyayari ito, natunton na ng mga howling wolf demon ang kinaroroonan nila Jiang Kai, at maririnig ang mga kaluskos hudyat na dumating na sila at isang malakas na pag-ungol ang lumaganap sa lugar, at nang marinig ito ay agad namang natigilan si Jiang Kai sa ginagawa niya nang maramdaman din niya ang mapanganib na presensya ng mga halimaw sa malapit.
Paglingon niya ay tumambad ang packs ng mga humanoid form Howling Wolf Demon at malinaw na pinalibutan na sila ng mga ito at wala nang saysay pa na tumakas. Hindi na nga nagtagal ay lumabas na ang mga halimaw at lumitaw ang sistema upang ipaalam na ang mga halimaw ay tinatawag na Mutated Grade Howling Wolf Demon. Agad naging seryoso si Jiang Kai at sinabihan ang mga kasama niya na maging handa para sa labanan at inutusan niya si Ruan Yu na protektahan si Huyan dahil hindi nila inaasahan na mga mutated howling demon wolf ang mga ito at hindi mga karaniwang demon wolf lang. Mabilis naman na nakonsume ni Ruan Yu ang upgraded nitong alak, subalit dahil sa epekto ng drunk mode ay nagiging kaakit-akit ang mga halimaw sa paningin niya at dahil dito ay hindi na nasunod ang utos ng ating bida at agad nga nitong inilunsad ang sarili para salpukan ang mga halimaw gamit ang kalasag habang tinatawag ang sarili bilang Wolf King. Dahil sa ginawa ni Ruan Yu ay labis na nagulantang si Jiang Kai at hindi niya inaakalang magmamadali itong sasalakay dahil inaasahan niya na papasok muna ito sa estado ng revelry in wine state, at iisa lang daw ang ibig sabihin nito na parang inilalagay ni Ruan Yu ang sarili sa kapahamakan at hindi sapat ang kakayahan ng Frost Shield para harapin ang maraming bilang na mga mutated Howling Moon Wolf Demons. At dahil nangyari na nga ay wala nang ibang pagpipilian si Jiang Kai kundi protektahan ang hangal na kasamahan at inutusan niya si Huyan na sundan si Ruan Yu na agad na tumugon sa utos habang dala-dala ang cute na nilalang. Habang patuloy sa pagsugod ni Ruan Yu para sagasaan ang mga ito gamit ang Frost Shield ay mabilis namang lumukso paitaas ang mga mutated Howling Wolf Demon upang isagawa ang pag-atake sa kanilang target. Subalit bago pa man mangyari ang sagupaan ay dito nasubak ang pinataas na liksi ng ating bida at inunahan na pinaulanan ng mga ito ng life-chasing Fate Weapon, at sa sandaling ito ay naalala niya na ang mga Howling Wolf Demon ay may malalakas na atake subalit salungat naman ito sa kanilang depensa na mahina kaya naisipan niyang panatilihin lang ang long range na pag-atake. Sa pag-atake na iyon ni Jiang Kai ay mabilis na tumarak ang mga sandata niya sa mga halimaw na agad yumapekto ang apoy at biglang sumiklab ito sa buong katawan ng halimaw at hindi nagtagal ay na-triggered ang critical hit na nagdulot sa malalakas na pagsabog mula sa katawan ng mga halimaw at kasunod nito ang paglitaw ng system upang ipaalam na napatay niya ang level 45 mutated Howling Wolf Demon. Nang makita ang sinapit ng mga halimaw ay nagsimulang bumuhos ang luha habang nagluluksa naman itong si Ruan Yu at naiinis nitong sinabi na palagi na lang may sumisira sa kanyang masasayang oras. Gayunpaman natigilan si Jiang Kai at malalim na napapaisip at nararamdaman niyang may kakaiba talaga sa kinikilos ng mga mutated Howling Wolf Demon dahil napapansin niyang sabay-sabay silang lahat na umaatake. Kaagad nanlaki ang kanyang mga mata nang sumagi sa isipan niya na sinusubukan ng mga halimaw na iyon ang kanilang lakas sa umpisa. Dito naunawaan niya na ang unang packs ng mga mutated wolf demon na umatake kanina lang ay ginawang pain upang malaman ng iba pang mga halimaw na ito ang sukat ng kanilang lakas at kahinaan. At gaya nga ng inaasahan niya matapos masubukan ang kanilang lakas at ang lahat ng halimaw na nakastandby sa likod ng mga puno ay nagsimula ng gumalaw. Bago pa man ito makalapit ay nagbitaw muli ng mabibilis na pag-atake si Jiang Kai gamit pa rin ang kanyang life-chasing Fate Weapon na lumiliyab sa apoy at nang tumama nga ito sa mga grupo ng halimaw ay mabilis na yumapekto ang super critical hit at nagkawatak-watek ang mga katawan nito sa malalakas na pagsabog. Gayunpaman sa kabila ng mga pagpapasabog ng ating bida ay kakaunting bilang lang ng mga halimaw ang napatay at hindi alintana sa mga halimaw na ito ang nasawi nilang kasamahan habang patuloy lang ang mga ito sa pagsulong.